Nanawagan ngayon ng acting projects ang veteran comedian na si Dagul o Romeo Romy, Kedeng Pastrana sa tunay na buhay, habang patuloy siyang nagpapagaling sa kanyang mga karamdaman at nagsusumikap para suportahan ang kanyang pamilya. Sa panayam niya sa Kay Susan Tayo, vlogs ni Susan Enriquez, binalikan ng 66-year-old comedian ang kaniyang panahon sa long-running children's gag show na Gawin Bulilit. Doon niya nakasama ang ilang dating child stars na ngayon ay malalaking pangalan na sa Philippine entertainment industry, kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano at Kiray Celis. Ayon kay Dagul, proud siya sa narating ng kaniyang mga dating kasamahan. Pero kasabay nito, umaasa rin siyang mapansin siya ng mga ito kung may maitutulong silang project. Sinabi ni Dagul na kailangan niya ngayon ng tulong at handa siyang tumanggap ng kahit anong role. Kahit maliit na papel, kahit simpleng dagdag sa eksena, o kahit palamuti lang, tatanggapin daw niya para kumita at makatulong sa kaniyang pamilya. Ayon sa komedyante, kaya pa rin niyang magtrabaho bilang artista kahit may iniinda siyang mga karamdaman. Nagbigay rin si Dagul ng update tungkol sa kaniyang kalusugan. Sinabi niyang mas okay na ang kaniyang kondisyon kumpara noong nakaraang taon kung kailan madalas siyang pabalik-balik sa ospital. Ibinahagi niya na nakaranas siya ng problema sa baga, nagkaroon ng pulmonya, na-diagnose ng sleep apnea at minomonitor din ng mga doktor ang kaniyang kidneys. Ayon pa kay Dagul, nadiskubre rin noon na may tubig sa kaniyang baga, ngunit nawala naman ito habang siya ay nasa ospital at patuloy na minomonitor ang kaniyang kondisyon. Bukod sa mga problemang ito, matindi rin ang iniinda niyang pananakit ng tuhod. Dahil dito, hirap na siyang maglakad ng malayo at kailangan na niyang gumamit ng wheelchair. Ayon kay Dagul, noong mas malakas pa siya, kaya pa niyang mag-taping sa Gawin Bulilit. Pero ngayon, dahil sa bigat ng katawan at sa kondisyon ng kaniyang tuhod, hindi na niya kayang maglakad ng matagal o tumayo ng maayos. May problema rin siya sa kaniyang kaliwang mata dahil sa katarata. Gusto na sana niyang magpa-opera. Ngunit hindi pa siya nabibigyan ng clearance dahil mino-monitor pa ang kaniyang puso. Dagdag pa niya, maraming medical tests ang hinihingi bago ang operasyon at isa rin sa malaking problema ang gastusin. May concern din umano ang mga doktor tungkol sa anesthesia dahil baka hindi kayanin ng kanyang katawan kung mahaba ang operasyon. Sa ngayon, nasa bahay lamang si Dagul kapag wala siyang racket o trabaho. Ibinahagi niyang madalas ay mag-isa siya sa bahay habang ang kaniyang asawa ay nasa tindahan at ang kaniyang anak ay may pasok o raket din. Dahil hirap na rin siyang gumalaw, may lagi siyang katabing arinola para hindi na niya kailangang pumunta ng malayo sa banyo. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, patuloy pa rin ang pagdarasal ni Dagul na magkaroon siya ng trabaho o biyaya. Ayon sa kanya, dasal ang kaniyang pinakasandata at hinihiling niya sa Diyos na may mahipong puso upang matulungan siya at ang kaniyang pamilya. Nagpasalamat din si Dagul sa mga kaibigan at kasamahan sa industriya na tumulong sa kanya sa mga nakaraang taon, kabilang sina Benji Paras, Long Medja at dating Senator Manny Pacquiao. Gayunman, inamin niya na mabigat pa rin ang patuloy na gastos sa kaniyang pagpapagamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Matapos magtapos ang Gawin Bulilit noong 2019, matapos ang 14-year run nito, naging mas madalang na ang television appearances ni Dagul. Noong 2022, ibinahagi rin niya na nagtatrabaho siya sa barangay hall sa Montalban, Rizal, bilang head ng command center para sa local officials. Una namang nakilala si Dagul sa GMA sitcom na Cool Ka Lang
bago siya naging isa sa pinakapamilyar na mukha ng Gawin Bulilit, kung saan nagpasaya siya ng mga manonood sa loob ng mahigit isang dekada. Sa ngayon, malinaw ang panawagan ni Dagul. Handa pa siyang umarte, handa pa siyang magtrabaho, at umaasa siyang mabibigyan siya muli ng pagkakataon sa industriya na minsan niyang pinasaya at pinaglingkuran.